Hello mga kabitik and welcome back to my YouTube channel tutorials. Share ko lang po sa inyo mga kabitik itong latest version po ng iCafe 9.3 version build 2026 421 version. Okay, so ito po yung latest version po mga kabitik, and ito po yung steps na ginawa ko po mga kabitik para po sa guide po natin ngayon, no? So installation po ng iCafe at saka yung pag-set up po ng legacy boot at saka UEFI boot. And then meron din po tayong HBCI installation guide mga kabitek para po dun sa mga high-end games na nagre-require po ng secure boot, TPM 2.0 at saka yung kernel at saka yung HBCI, no? So ituturo ko po sa inyo mamaya. Okay, so panoorin nyo lang po yung video tutorials natin ngayon. And then yung last po natin mga kabitek, meron din po tayong BGPNP installation. Okay, so ipapakita ko rin po yan sa inyong mamaya. So ngayon po mga kapitik, yung first step po natin is i-download po natin yung latest version po ng iCafe 8. So ito na po yung latest version po ng iCafe 8 installer po natin mga kapitik. So maglalagay lang po ako ng download link po sa description para pwede nyo po ito ma-download mga kapitik. Okay? So second step natin is mag-install po tayo ng iCafe 8. So open lang po natin to. And then hintayin lang natin saglit. So dito mga kabitik, mag-login lang po kayo dito. So ilalagay ko lang po yung password nito sa description. Okay? So click lang natin login. And then ito po yung iCafe 8 installer console po natin mga kabitik. So meron po itong mga application na pwede nyo pong ma-install. Okay? So dito meron din po itong Windows Image. Okay? So pwede rin po kayo dito makapag-download ng latest version po natin ng Windows 10, Windows 11 at saka itong Windows Server ISO po natin. Okay? So para makapag-install po tayo ng iCafe 8, so click lang po natin itong logo. Okay? So click lang po natin. And then meron po tayong installation guide po dito. So before po tayo mag-install po ng iCafe 8 or mag-upgrade, so we suggest po mga kabitik na mag-reformat po kayo ng disk server niyo po or gumamit po kayo ng OS na naka-fully optimize. Okay? Gamitin nyo po yung recommended ko po na Windows 10 Server ISO ko po mga kabitik para successful po yung installation nyo po ng iCafe 8. Okay? So click lang po natin OK. And then dito naman po mga kabitik, napaka-importante po nito. So dapat nakaset po yung installation path po natin ng iCafe 8 dito sa C drive, program files, iCafe 8. So click lang natin OK. And then click lang po natin tong next mga kabitek. So next lang natin. So dito make sure na naka-static na po yung server nyo. So sa akin naka-static na po siya. So click lang natin next. And then dito mga kabitik, lagyan nyo lang po admin. So click lang natin next. So dito mga kabitik, ito po yung installation path po ng iCafe 8. So click nyo lang po itong button na to. So punta lang kayo sa this PC, dito sa C drive, program files. Okay, so delete ko lang tong existing folder dito. Ayan. So click nyo lang yung program files, tapos okay. And then dito rename nyo lang po itong naka-incheck. Okay, so click nyo lang po itong install. Okay, so click nyo lang po yan at tapos hintayin lang po natin na matapos yung installation ng iCafe. So installation is complete po mga kabitik. So click lang po natin ng finish. Ayan, so tignan natin dito sa service tray. So as you can see mga kabitik, naka-incheck pa po siya. So open lang natin yung iCafe 8 console. So naka-incheck po siya tapos hindi po siya activated. Okay, so para ma-activate po siya mga kabitik, click lang po natin tong activator. Okay, button dito sa ating iCafe 8 console installer. So dito mga kabitik, meron po tayong option dito. So meron tayong original skin, yung default skin ng iCafe 8. So meron din pong VIP skin. Okay, so yung pinakita ko sa inyo kanina, so yun po yung VIP skin. Okay, so try natin itong default skin. Okay, so lagay po natin yung ating activation key dito mga kabitik para ma-activate po natin yung ating iCafe 8. Okay, so hanapin ko lang yung key. So ito po yung key natin. So copy paste ko lang yung key. So minimize ko lang. Okay, so ayan. So paste po natin yung ating activation key. So pag nalagay nyo na po yung activation key nyo po dyan mga kabitik, click nyo lang po itong activate button. Okay, so pag gusto nyo po ng activation key mga kabitik, mag-message lang po kayo dito sa aking Facebook page
para mabigyan ko po kayo ng activation key. So click lang po natin tong activate button, and then hintayin po natin na matapos yung activating. So activation is complete. So click lang natin OK. So as you can see mga kabitek, naka-English version na po yung ating iCopy 8 Service 3. Ayan. So running po yung mga services. Tapos click lang natin tong OK. So ito na po yung ating iCopy 8 console. So activated na po siya. So lifetime na po ito mga kabitek, no expiration. Okay. So pag gusto niyo po yung skin po natin mga kabitek, okay, yung ating VIP skin natin ng iCopy 8, so click nyo lang po itong VIP skin, tapos enter nyo lang po ulit yung activation key nyo, tapos click nyo lang po itong activate button. Okay, so hintayin po natin na matapos yung activating ng ating VIP skin ng iCopy 8 console. So, reactivation successful. Okay, so click lang natin OK. So, ito na po yung ating VIP skin, Service 3 ng ating iCopy 8. So, ayan. So, ito po yung display console natin. So, click lang natin OK. So, ito na po yung ating latest version po ng iCopy 8 mga kabitik. So, dito po mga kabitik, i-configure po natin tong ating iCopy 8 console. Okay, so proceed tayo dito sa ating installation guide. Okay. So, tapos na po natin siya ma-activate. So, configure na po natin. So, minimize lang natin ulit. So, dito, lumabas po yung configuration wizard. So, ignore nyo lang po itong configuration wizard. So, click nyo lang po itong server button mga kabitik. And then, click nyo lang itong server. Ayan. So, dito yung logs natin. So, clear lang muna natin yung logs natin. And then, punta kayo dito sa this usage settings natin. Okay, so dito make sure na meron na kayong image disk, write back disk at saka game disk. Okay, so meron tayong full video tutorials po nito mga kabitik. Panoorin nyo lang po para masundan nyo po yung guide natin. Okay, so yung image natin is para sa image, and then yung write back is para sa write back. Ayan, so itong game disk natin, so syempre game disk drive, and then make sure na yung drive later po ng game disk natin dito sa server is same po dito, no, kasi ito yung output po mga kabitik doon sa ating mga PC client. So ito po yung makikita doon sa mga PC client. Okay, so pag iba po yung drive later niyan mga kabitik, so yung mga games natin is hindi po siya magra-run. Okay, so make sure na same lang po sila doon sa server natin. Okay, so click lang natin save. So pag naset na po natin yung this usage, so punta kayo dito sa network contribution settings. So dito make sure na naka-check yung ating game data. Okay, so para makita po yung ating game disk doon sa mga PC client. So make sure din po mga kabitik, yung LAN speed po ng server po natin is naka 1 Gbps or 1000 Mbps. Okay, so para mabilis po yung ating boot up ng ating mga client at hindi mag-blow screen. Okay, so ganon din po yung ating mga client mga kabitik. So make sure naka 1000 Mbps or 1 Gbps po yung mga LAN speed nila. Okay, so click lang natin save. So dito tayo sa cache. So yung cache natin is maglalagay muna tayo ng temporary cache. Okay, so i-set up natin yan mamaya. So temporary cache muna. So click lang natin itong save. So yung next step natin, punta tayo dito sa settings, sa image management. So dito import pa natin yung ating image. So select image lang, then punta tayo sa this PC. So meron na po akong image na na-extract po dito mga kabitik sa image disk. Ayan. So meron na po akong nalagay po dito mga kabitik na latest version po ng Windows 10 22H2 7291 version. Okay, so click lang na po natin para ma-import po natin. Ayan. So kasama na po yung image natin mga kabitik na ma-download nyo po ito mga kabitik. Okay, so yung image po natin mga kabitik is supported po ito ng HBCI. Okay, so ipapakita ko yan sa inyo mamaya kasi kasama po yan sa tutorials natin. Okay, so proceed muna tayo. So na-import na po natin yung ating image. So click close lang po natin. And then punta tayo dito sa client button. So dito click natin tong batch add button. Okay, so dito is mag-generate po tayo ng mga PC client natin. Okay, so click lang natin tong generate client button. And then maglagay po kayo ng numbers mga kabitik kung ilan po yung mga clients. So okay, example, so maglagay ako ng 10.
So, dito sa initial address po natin, syempre yung ating IP address ng ating mga client. So, make sure na kung ano po yung IP network niyo po mga kapitik, so yan po yung ilalagay niyo po dyan. Okay? So, sa akin, 192.168.101. So, magi-start po yung ating IP ng aking client sa 101 hanggang 110. Okay? So, yung PC name, so pwede kayo maglagay dyan ng kahit anong pangalan mga kabitik dun sa mga PC name nyo. Okay? So, pwede nyo po yan i-rename. So, click lang natin tong generate button. And then, punta tayo dito sa baba. So, punta tayo dito sa image, no? Dito sa default image. So, select lang po natin tong Windows 10 natin, yung in-upload natin. And then, dito sa server, so, select lang natin. So, yan po yung pangalan po ng ating server. So, client cache, so, pwede natin lagyan ng client cache itong 1 MB. Okay? So, dito sa baba, itong PNP settings. So, disable muna natin yan mga kabitek. Okay? So, may tutorial po tayo ng BGPNP installation. So, ituturo ko po yan sa inyo mamaya. Okay? So, disable muna natin itong BGPNP settings. Tapos, wala na tayong ibang gagalawin dyan sa baba. Okay? So, click na lang natin okay. So, meron na tayong generating PC client. So, yung next step po natin mga kabitik is mag-on po tayo ng PC1 para makonect po natin sa dislist dito sa server. Okay? So, punta tayo sa ating PC1. So, ito po yung PC1 mga kabitik, no? So, punta lang kayo sa BIOS settings nyo. So, ituturo ko sa inyo mga kabitik yung ating legacy at saka yung UEFI boot. Okay? So, punta kayo sa BIOS. Okay? So, pag naka-enable po yung ating CSM support mga kabitik, okay? So, example, no? Itong LAN PXE network option ROM. So, naka-disable po siya. So, enable lang po natin. Okay? So, pag yan lang po yung in-enable natin mga kabitik dito sa ating BIOS settings, so, magbo-boot po yung ating PC client as legacy boot. Okay? So, pag na-enable nyo na po yan, so, press F10 po natin. Tapos, save. Okay? So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya i-boot as a legacy at saka yung UEFI boot. Okay? So, ito po yung numbering po ng ating iCAFE 8, no, yung sinet up natin doon sa server. So, select nyo lang po mga kabitik yung kung anong PC number, no, yung PC nyo. Okay? So, sa akin, mag-start po siya ng PC01. Okay? So, enter lang natin. So, dalawang enter lang mga kabitik. Ayan. So, hintayin lang natin na mag-reboot po siya. So, papasok na po yan doon sa Windows niya. Ayan. So, may kunting delay lang siya. Ayan. So, pumasok na po siya mga kabitik, yung ating Windows. Okay, dito sa ating PC client. So, balik tayo dito sa ating server mga kabitik. Ayan. So, nag-online na po yung ating PC1 mga kabitik. So, pwede na po natin siya i-remote. Okay? So, close ko lang tong service tree. Ayan. So, remote na po natin yung ating PC1. So, ito na po yung PC1 natin mga kabitik. Ipapakita ko sa inyo mga kabitik yung ating system information ng ating PC1. So, type nyo lang po dyan information. Okay? Ito yung system information. So, as you can see mga kabitik, itong BIOS mode natin is naka-legacy. Ayan. So, CMS lang yun mga kabitik. So, pag nag-enable po tayo ng CMS, okay, so, magiging legacy boot po yung ating PC client. Ayan. So, ngayon, proceed po tayo sa ating guide na, sa ating installation. No? Okay. So, minimize ko muna to, itong PC1. So, dito, okay, so, naka-legacy boot po siya, no? So ngayon po mga kabitik, ipapaboot po natin yung ating PC client as a UEFI boot. Okay? So balik po tayo sa ating PC client. Okay? So restart ko muna itong PC1. So restart lang. Ayan. So punta tayo sa PC1. Punta tayo ng PC1 and then press enter nyo lang po mga kabitik para mapunta kayo sa BIOS. Okay? So, punta tayo dito sa ating BIOS settings, dito sa BIOS. So, as you can see, naka-enable yung ating CSM support. Okay? So, naka-legacy boot po yung ating PC client.
So ngayon is ipapabot po natin siya as UEFI. Okay? So dito, so yung kailangan natin is i-disable natin tong ating CSM support. Okay? And then pag na-disable pa natin yung ating CSM support, so lalabas po yung secure boot. So make sure yung secure boot niyo po mga kabitik is naka-disable. Okay? Ayan, so naka-disable po yung ating secure boot. So back po tayo. And then punta tayo dito sa peripherals, no? Dito sa peripherals, and then punta kayo dito sa network stack. Ayan. So dito sa network stack, so naka-disable po siya. So enable nyo lang po siya. Ayan. So enable lang. And then dito, so yung enable nyo lang po dito is tong IPv4 PXE support lang. Okay, so yung iba is disable na natin. Okay, itong HTTP, IPv4 HTTP support, so disable natin. Yung IPv6, disable lang. Ayan. So wala na tayong ibang gagalawin mga kabitik, no? So yun, ito lang network stack IPv4 PXE support at saka yung secure boot, disable lang. Okay, at saka yung CSM support, so disable lang yun. Okay, so press F10 lang natin. Okay, save. And then hintayin pa natin na mag-reboot yung ating PC client. So ayun mga kabitik, so pumasok na yung ating Windows dito sa ating PC client. Okay, so balik tayo dito sa ating server. So nag-online na po ulit yung ating PC1 mga kabitik. So remote po natin yung ating PC1. Ayan. And then check po natin yung system information ng ating PC1 mga kabitik. Ayan. So as you can see mga kabitik, yung BIOS mode po ng ating PC1 is naka UEFI na po siya. So ganun lang po yung gagawin natin mga kabitik, no? So ito po yung guide natin, no? So UEFI boot, so disable lang yung CSM support. Ayan, disable yung secure boot. So punta kayo ng advanced settings, tapos punta kayo ng peripherals, enable nyo lang po yung network stack configuration. So yung IPv4 support only lang po yung enable po natin. Ayan. So magiging UEFI boot na po 'yan. Ayan. So ganoon lang po siya kadali mga kapitek. Okay? So proceed po tayo dito sa ating HBCI installation, no. So dito kasi sa system natin, so as you can see, yung kernel DMA protection po natin is naka-off pa po 'yan. So at saka yung virtualization base security is naka-off. Ayan. So naka-off pa po 'yan. So hindi pa 'yan naka-enable. So para ma-enable po natin yan, so punta kayo dito sa iCopy It console. Okay, so minimize ko lang to. So dito sa ating PC1, so meron po itong settings, no. Ayan, ditong virtual settings. So enable nyo lang po ito. Ayan, so random, select nyo lang po yung random itong virtual hardware settings. Ayan, so select nyo lang po random. And then itong virtual secure boot po natin, no. So yung secure boot po mga kabitik, support lang po siya dun sa naka UEFI boot. If naka legacy boot po yung Windows nyo sa PC client, so hindi po siya gagana. So make sure na naka UEFI boot po kayo. Okay, so itong TPM 2.0, so disable muna natin yan. So itong HBCI lang muna. Okay, enable natin na sa yung kernel DMA protection, enable po natin. So click lang po natin okay. Ayan. So dito, restart muna natin yung ating PC1. Okay, restart muna natin. So ayun mga kabitik, pumasok na po yung ating PC1. So balik po tayo sa server. So nag-online na po ulit yung ating PC1 mga kabitik. So remote na po natin ulit. Ayan. So dito mga kabitik, check natin yung system information, no. So type lang natin diyan sa startup, okay, itong information. So as you can see mga kabitik, yung secure boot is naka-on na po siya. Ayan. So may ibang features, no, yung ating kernel DMA protection hindi siya nag-enable. Ayan, yung virtualization, no, hindi pa rin nag-enable. So yung gagawin natin para ma-enable po yung ating virtualization, okay, yung security dun sa BIOS, no. So punta tayo ng BIOS settings. So hanapin natin tong virtualization, no, para ma-enable pa natin para gumana yung ating HBCI, no. Ayan.
So, at saka itong DMA protection. So, para gumana din po ito. Ayan. So, ngayon, punta balik tayo sa PC1 and then restart ko muna itong PC1. Ayan. So, dito sa BIOS settings mga kabitek, so gigabyte pala yung gamit ko na motherboard. So, punta lang kayo dito sa MIT, no, itong advanced frequency settings, and then punta kayo dito sa advanced CPU settings, and then itong SBA mode. So yan po yung virtualization po ng gigabyte, no. So naka-disable po siya. So enable nyo lang po siya. Ayan. Tapos press F10 nyo lang po mga kabitek. And then hintayin po natin na mag-load po yung ating Windows. Okay? So, pumasok na po ulit yung ating PC1 client. Okay, sa Windows. So, balik na po tayo sa server. So, nag-online na po ulit yung ating PC1 mga kabitik. So, remote na po natin yung ating PC1. Ayan. So, tignan natin yung ating system information, no, ng ating PC1. So, ayun mga kabitik, no. So, naka-enable na po yung ating kernel DMA protection at saka yung ating virtualization security. So may last pa po tayong gagawin mga kabitik, no, yung ating HBCI. So meron tayong tool na gagamitin para maging enable yung ating HBCI, no. So yung first step natin, super client po natin tong ating PC1. Ayan, click po natin tong ating PC1 tapos super client po natin, no, super user po natin siya. So, select nyo lang po itong default config tapos click OK. So, naka super user na po yan mga kabatik pag mayroon po yung kidlat yan sa icon niya. Ayan. So, restart lang po natin itong ating PC1. Ayan. So, punta tayo ng PC1. So, pumasok na po yung ating PC1 mga kabitik. So, balik na po tayo dito sa ating server. So, nag-online na po ulit yung ating PC1. So, remote po natin ulit mga kabitik. Ayan. So, ito na po yung ating PC1. So, dito, no, yung information natin. Ayan. So, naka-enable yung ating secure boot. Ayan. So, may kulang pa ito mga kabitik yung HBCI, no. Hindi pa siya naka-enable. So, meron akong tool dito, no. So meron po tayong HBCI tools mga kabitik na gagamitin para ma-enable po natin yung ating HBCI, no. So extract lang po natin to. Ayan. So lagyan nyo lang po yung password. So click lang natin OK. So gawa po ito ni Master Pogs po mga kabitik, itong HBCI tools, no. So maraming salamat dito Master Pogs. Okay. So run po natin to. So dito click lang po natin tong enable. Okay. Ayan. So click lang po natin yes. Okay, so dito magbo-blue screen po siya. So pagkatapos po nito mga kabitik, shutdown na po natin yung ating PC, no. Tapos gawan po natin siya ng restore point. Ayan. So hintayin lang po natin. So ganun lang po siya kadali, no. So successful na po enable yung ating HBCI. So yung next step natin, close na po natin yan. So shutdown na po natin yung ating PC client. Ayan. Okay, so hintayin lang po natin na mag-offline po yung status ng ating PC client. Okay, so hintayin lang po natin mga kabitek. Ayun, so ayan po mga kabitek, nag-offline na po yung ating PC client. So turn off na po natin yung super user. Tapos gawan po natin siya ng restore point. Ayan. On po natin ulit yung ating PC1. So nag-on na po yung ating PC1 mga kabitik. So balik po tayo sa server. So nag-online na po ulit yung ating PC1 mga kabitik. So remote na po natin. Ayan. So tignan natin dito sa ating system information ng ating PC1. So ayun mga kabitik, no. Ayan, naka-on na po yan lahat, no, yung secure boot natin. Itong kernel DMA protection naka-on na, at saka yung virtualization.
So HBCI. So pag mayroon kayong na-encounter na ganito po mga kabitik na error doon sa mga games nyo tulad ng Valorant, so ito na po yung solusyon yung mga kabitik. Okay? So ayan. So proceed po tayo sa next step natin mga kabitik, no? Okay? So punta tayo dito sa ating installation guide. Okay? So dito yung BGPNP installation natin. Okay? So dito sa BGPNP natin, so ito-download po natin yung ating BGPNP files, no, from Mediafire. So punta tayo dito sa ating installer console natin, no, itong iCapit installer console. So meron tong offline BGPNP button dito, no. Ayan, so click nyo lang po yan. So dito mga kabitik, download nyo po muna itong ating BGPNP file, no. Click nyo lang po itong click here para mapunta po kayo doon sa Mediafire. Okay, so download po muna natin itong BGPNP files from Mediafire, and then make sure po mga kabitik yung image disk drive nyo po is nakaset po siya sa drive letter I. Okay, so sa akin po mga kabitik naka drive letter I na po yan. Ayan, so make sure din po na yung BGPNP file zip po natin at saka yung iCopy It console installer po natin is nakalagay po siya sa iisang folder. Okay, so tulad po nito mga kabitik. Ayan, so yung installer po natin at saka itong BGPNP files natin, so nakalagay po siya, no, magkatabi po sila. Ayan, so click lang po natin next. So ito na po yung BGPNP po natin. Ayan, so download nyo lang po yan. So medyo malaki po yan, no, nasa 6 gig po yung file niya. Ayan, so close na po natin. So meron na po akong na-download mga kabitik, itong BGPNP. So yung next step po natin mga kapitik, enter lang po natin yung ating code key para ma-activate po natin yung ating BGPNP, no, itong offline BGPNP po natin. So bibigyan ko po kayo ng code key mga kapitik, mag-message lang po kayo dito sa aking Facebook page para mabigyan ko po kayo ng code key. Okay, so pag nalagay nyo na po yung code key nyo po dyan, so click nyo lang po itong enable. So bago po ang lahat mga kapitik, no, so kasi meron tayong restore point po dito sa ating PC1. So yung gagawin muna natin, i-merge muna natin, no, itong image natin. Ayan. So as you can see, no, dito sa image natin, so meron tayong restore point, itong 1 kasi gumawa tayo ng configuration ng HBCI. So i-merge muna natin to. Ayan, dito sa default niya. Ayan. So mabilis lang. So naka-merge na po yan. So pag naka-merge na po yan, so activate na po natin yung ating BGPNP. Okay, so click na po natin tong enable button para ma-activate na po yung ating BGPNP. Ayan. So medyo matagal po ito mga kapitik, so hintayin lang po natin saglit na matapos po yung BGPNP installing. So as you can see mga kabitik, BGPNP enabled, no, successful, installed na po siya. So click lang po natin OK. So magre-restart po yung ating iCopy It console. Ayan, so yan po yung iCopy It. So yan po yung service tray natin. So click lang po natin tong this console natin, no. So punta tayo dito sa settings, tapos sa image management. So import po natin ulit yung ating image. Okay, so import lang natin, and then punta tayo dito sa client. So as you can see mga kabitik, nawala yung naka-assign po na image dito sa ating client. So ito yung PC1 natin. So assign po natin siya ng image, no. Ayan, so image niya. So configuration wizard, so default lang. So dito sa graphics PNP, so select lang po natin to. So pag ganito po mga kabitik, hindi pa nakikita yung ating BGPNP, so may solusyon po tayo dyan mga kabitik. So balik po tayo dito sa ating iCopy It console installer natin. So balik tayo dito sa BGPNP, and then enter po natin ulit yung ating code key. So click po natin tong BGPNP fix button, no, para maayos po yung ating BGEPNP. Okay, so click lang po natin yan, and then hintayin lang po natin mga kapitik, mabilis lang po yan.
So, BGPNP successfully resolved mga kabitik. So, click lang po natin tong OK. And then, magre-restart po yung ating iCafe 8. Okay. So, click lang po natin yung disk console natin na OK. And then, balik po tayo sa settings mga kabitik. And then, image management. So, import po natin ulit yung ating image. Ayan. Okay. So, click import image. And then, punta tayo dito sa client. So, dito sa client natin mga kabitik, so make sure na na-assign po natin ulit yung ating image natin dito sa client natin. And then, dito naman po sa graphics PNP po natin, so select lang po natin. So, as you can see mga kabitik, nakikita na po natin yung lahat ng BGPNP drivers po, no? Dito sa ating iCafe 8. So, successful po yung ating installation po ng BGPNP. So, sa akin mga kabitik, select ko muna itong AMD, no? Kasi naka AMD graphics po yung aking PC1. So, if naka Nvidia po yung graphics niyo mga kabitik dun sa mga client nyo, so select nyo lang po siya Nvidia. So, sa akin, AMD lang. And then, punta kayo dito sa baba. So, since in-enable po natin ng BGPNP, so enable po natin itong PNP settings. So, wag nyo po itong kalimutan na i-enable po mga kabitik, okay? Kasi hindi po gagana yung BGPNP po natin pag naka-disable po itong PNP settings natin. So, make sure na naka-enable po yan lahat. Ayan. So, dito naman po mga kapitek, so, click yung settings natin, itong virtual settings natin, itong advanced settings. So, make sure na naka-enable po ito. Okay? So, select nyo lang po yung random. Itong virtual secure boot. Ayan. Ayan. So, disable muna natin tong virtual TPM 2.0 mga kabitik. If meron kayong na-encounter na auto-close yung Google Chrome nyo, so make sure na naka-disable po yan. Okay? So, pag gusto nyo po siya enable, pwede naman po siya mga kabitik. So, make sure lang na yung dun sa BIOS settings ng PC client is naka-disable po yung TPM 2.0 para hindi po sila mag-conflict. Okay? So, disable muna natin to dito. Kasi hindi ko pa na-disable doon sa BIOS settings. So, click lang po natin OK. Ayan. So, wala na po tayong ibang gagalawin dyan. So, click lang po natin OK. Tapos, on po natin ulit yung ating PC1. So, pumasok na po sa Windows yung ating PC1 mga kabitik. So, balik na po tayo dito sa ating PC client. Ayan. So, nag-online na po ulit yung ating PC1. So, remote lang po natin mga kabitik. Punta tayo dito sa this PC mga kabitik. And then manage. And then, tignan natin if meron na siyang graphics drivers na naka-install. So, dito sa display drivers natin. So, as you can see mga kabitik, so meron na po siyang naka-install na AMD RX 580, no? So, yan po kasi yung video card niya. Ayan. So, latest version po yan mga kabitik ng graphics, no? Ayan. So, itong BGPNP po mga kabitik is optional lang po ito, no? Pag gusto nyo po gagamit ng BGPNP. Ayan. Pwede po kayo mag-install po ng manual drivers dun sa mga PC client nyo. So, make sure na naka-disable po itong PNP settings, no? Para mag-take effect po yung mga drivers. Okay? So, pag gusto nyo po gumamit ng BGPNP, so enable nyo lang po itong PNP settings para mag-take effect po yung BGPNP. So, ganun lang po siya mga kabitik, no? So, ganun lang po siya kadali. Ayan. So, yun lang po yung ating tutorials mga kabitik, no? So, maraming salamat po sa inyong panonood at sana nakakatulong po ito sa inyo. At huwag niyo po kalimutan mga kabitik na mag-like at mag-subscribe ito sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos, tutorials po natin mga kabitik. Maraming salamat po sa inyong panonood.